gabi sa The Bottom Line, Archbishop Oscar Cruz sasagutin ang mga mabibigat na isyong ibinabato sa simbahang Katolika. Ang isyu ng pagbansag kay Pope Benedict XVI na di umano'y the biggest sinner of the church dahil hindi raw niya pinarusahan ang paring inireklamo sa mga child molestation cases. Ang isyu ng pagpasok ng mga pari sa politika at ang isyu ng pag-e-endorso ng kandidato ng mga obispo. Lilinawin din ni Archbishop Cruz ang konsepto ng separation of church and state. Bottom line, dapat po bang makialam ang simbahan sa gobyerno? Bottom line, dapat po bang makialam ang gobyerno sa simbahan? Ibibigay rin niya ang kanyang posisyon sa masiselang usapin ng homosexuality, reproductive health bill, condom distribution, at sex education. Kasama rin natin ang mga bottom liners na kikilatis kay Archbishop Cruz. Umpisahan na natin ang mainit na talakayan. You are watching The Bottom Line. Good evening, Bottom Liners. Welcome to the show. Welcome to The Bottom Line. Sa ating mga manunood ay magandang gabi at kayo bahagi po ng ating talakayan. Dahil ang ating bisita ngayong gabi dito sa The Bottom Line ay si Archbishop Oscar Cruz. Ano ang gusto niyong pag-usapan natin? Ako lang malaman, yung kanyang wedding program ba, at control the wedding, was it successful? Yes, Bianca. In 1996 kasi, CBCP came out with a statement against Magna Carta and... For students. Yeah. And Archbishop Cruz was the president of CBCP that time. Summary of the statement is, parang they're close to saying that the Magna Carta of Students' Bill is almost evil. So I want to ask, what does he think is the primary purpose of any school? One, operate as a business enterprise, or it's two, operate as a learning institution? Ano yung pagkakaintindi ni Archbishop Oscar Cruz sa constitutional na provision ng separation of church and state? Doc Dennis. I want to ask kasi ang church very strong ang stand niya against abortion and contraception. Pero I could feel that they have this lackadaisical and soft stand on pedophilia among the priests. It's a wonderful question. Ibig sabihin kung kayo'y napakatapang at napakalakas ng inyong stand about RH bill, condoms, what about child molestation cases? Among yourself. I'd like to ask Father, pedophilia, itong mga child molestation cases, Sa Father. atin ay sa ating bansa mukhang walang issue. Talaga, Father, wala? Wala pang hindi gaya sa States, gayon sa Europe. Netherlands, Ireland, Germany. Father Glenn, tanong, bilang layman, ha? At saka ikaw pari. Kasi maraming nagsasabi na isa sa mga dahilan kung bakit konti ang pari at bakit kumukonti ang pari ay dahil nga dito na hindi pinapayagan ang mga pari na mag-asawa. Samantala, hindi naman daw ito ang sinabi ni Jesucristo. Ito'y gawa-gawa lamang ng Vatican. Magandang issue, boy. Hindi lang yan. Una, sinong pinakamarami sa simbahan? Babae. Pinagbawal mo na sa babae. So more than 50% hindi mo na pinayagan magpare. So are you against or for that? Siyempre, ang aking paniniwala, Times have changed. ang simbahan talagang may tradisyon. Yes. Kaya ang stand natin yung ang pare ay lalaki. Okay. Sapagkat ang ating Panginoon ay lalaki. Yes, Mike, go ahead. For me, boy, kasi the beauty and strength of the Catholic Church lies in its tradition. Kung ayaw mo, you can leave the Catholic Yes. Church. Maraming umalis. Maraming ang nagpa-convert na Catholic. But for me, Ang panahon nag-iiba no. Time changes every day. Pero the Catholic Church has pretty much stayed the same except for Vatican II. I think yung Catholic Church din naman, in many times in history, especially here in the Philippines, meron din siya mga panahon na kailangan niyang mag-adapt sa kulturang Pilipino, na kailangan niyang i-allow ang certain Meron ganon. Example, the Latin Mass. Now, the Mass is said in many different languages. Dialects. So that is a way of adapting the culture. But there are... Pero may hangganan. Kaya nga, sinasabi mo, yung basic tenets, Yes. hindi pwedeng... And ako, as a Catholic, I don't want any of those changed. Pero dadating yan siguro nga, Mike, ang taas ng antas ng kamalayan. Kaya sa atin sa simbahang Katoliko, mabagal man, pero yun ang maganda eh. If we were only given a chance to ask one question, ikaw Bianca. Ako, one din, discrimination lang din sa mga eskwelahan na Katoliko, no? What can he say about some Catholic schools that do not accept pregnant single women or gays in their universities? Ibig sabihin bakla ka, hindi ka pinapapasok sa eskwelahan? There's even one creative panel na magtitest sa'yo if you are really a gay I or a am man. shocked. Yeah. Ako, boy,
Gusto ko malaman bakit prevent ni Bishop Oscar Cruz si Father Fernando Suarez from giving his healing sessions in Pangasinan. Sa usapin ng family planning, nirespeto natin ng ibang hindi Catholics ang stand ng Catholic Church sa family planning na ayaw nila ito. Pero hindi ba pwede na irespeto din ng mga kaparian ng Catholic Church ang mga politicians na merong stand on the RH bill at huwag namang takutin na hindi bibigyan ng sakramento, Yeah. na hindi iboboto ng mga Katoliko. That's valid. That's a valid question. Doc Dennis. Ang gusto ko lang malaman kung ang paring Pilipino ay magandang huwaran ba sa mga tao. I really want to know kung mag-reach out si Presidente Arroyo kay Archbishop Cruz, Would he do his share? would he reaching be out. willing to be friends? Yeah. You know, would he be friends with her, if ever? Father Claire. Now that the Pope accepted his resignation, ano naman yung gustong gawin na ni Archbishop Cruz? Yun lang. Maraming salamat. Okay, I'll see you later. I'll see you later. Retirement, but that's resignation, technically. Magandang gabi, kaibigan. Sabi nga nila, pagkahaba-haba man daw ng prosesyon, hahantong at hahantong pa rin po tayo sa The Bottom Line. Kaibigan, tara, usap tayo. Archbishop Oscar Cruz, welcome to The Bottom Line. Thank you po. Are you comfortable with media? Hindi ho kayo nahihirapan dahil kayo'y napakabukas sa inyong mga opinion? Ilang demanda na po ang inyong natanggap?